Hindi pinalagpas at talagang binuweltahan ni Senator Robin Padilla si dating Senator Kiko Pangilinan sa isang mainit na komprontasyon na umagaw sa atensyon ng publiko. Sa kalagitnaan ng isang mahalagang pagdinig, hindi nakapagpigil ang action star at senador, at diretsahang pinagsabihan si Pangilinan na itigil na umano ang pagiging plastic nito. Nagugat ang matinding tensyon matapos pinaratangan ni Padilla na nambastos umano si Pangilinan sa kalagitnaan ng pagtalakay ng mga isyong pambayan. Ayon sa mga nakasaksi, tumaas ang boses ni Senator Robin upang ipagtanggol ang dangal ng kanilang institusyon laban sa mga patutsada at hindi kanais-nais na asal na ipinakita sa loob ng Senado. Dahil sa tindi ng presyon at sa hindi inaasahang pag-arangkada ng emosyon ni Padilla, napilitan di umanong magsorry at humingi ng paumanhin si Kiko Pangilinan sa harap ng maraming tao upang humupa ang sitwasyon. Iginigiit ni Padilla na hindi dapat ginagamit ang posisyon upang mambastos o magpanggap sa harap ng mga Pilipinong umaasa sa tapat na serbisyo. Ang eksenang ito ay mabilis na nag-viral sa social media at umani ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizens, kung saan marami ang pumuri sa katapangan ni Padilla habang ang iba naman ay pinuna ang naging asa ni Pangilinan. Antabayanan ang mga susunod pang kabanata. Stay to check his condition because it's not as simple as that could have been dealt with in a medical clinic. All I can say was we were shocked. Senator Pia would probably be able to explain this. I could not explain how that actually could happen at the gates of the Senate. It's something you see in the movies. It's shocking. When Senator Zubiri said baka makipagsuntukan siya, I don't think you meant that literally. You meant it figuratively to show your outrage, to show, yes, no, I would like to, because we're not supposed, dapat hindi nagsusuntukan dito, di ba? Pero when I asked also the other OSA this morning, why did you not come to his rescue? Because the video that Senator Pia showed me was Terence Lim on the ground being mauled by big burly men and people watching him. So I asked, ba't hindi niya tinulungan? I cannot give it the details for a fact. The spot report will explain why. They told me what happened. I cannot put it on record unless I have first-hand knowledge. But it shocked me when the OSA gave me the information today. I don't want to say it because I don't have first-hand knowledge. Nako, matindi ho ata talagang ginawa na itong mga tauhan ni Matibag dito sa Sergeant at Arms ng Senado. Nako po. The spot report will explain. All I can say is that on the humanitarian side, we brought him through ambulance and my staff, I thank her. I have a caregiver, nurse ba siya, isang staff na pinasamahan ko hanggang midnight magkasama hanggang dumating yung asawa. Saludo, and then maybe saludo, Senator Pia can explain that further. Thank you, Mr. President. Mr. President, former Senate President Soto. Nako, sa tingin ko kung pwede lang bumoto yung mga taga-USAA sa pagtanggal na yan dito kay Soto, boboto din ho sila. Anak ng toka, pinahintulutan na Senate President na babuyin. Yung pulis ng Senado ng ganon-ganon na lamang. Pambira para lamang sa ikakadakip ni Bato de la Rosa. Anak ng toka, wala kang kwenta Senate President kung ganyan ka. Thank you. Mr. President, may I be allowed to lay to rest this Sa Malacanang ka magpaliwanag, walang niya katuta Soto ka. particular issue as far as I'm concerned. Because I have been mentioned in media by members of the Senate that Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit. Pambira. Di ba? Ano na to ka? Para lamang ma-retain siguro siya sa pwesto niya. Lahat to gagawin niya kahit ikakadakip pa ng sarili niyang kasamaan sa mismong Senado na kung saan hindi pa nangyari yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba? Pag ano yun? Pag ika nga desperate move mula dito kay Escalera. Pambira ka Escalera. Walang kwenta. Pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. Ano pa nga ba? Sinasabi nagpakain pa yung mga ganon. Oo. Let the records speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Doon sa mga yung mga nandun talagang ang tataba eh. Oo. Talagang nagpakain.
Oh, nako, matindi ho ito mga kababayan. Oh. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as Let's that. go. Why? Oh. Wow, kala nyo walang niya kayo ngayon nandito na si Senator Bato, nandito na si Senator Robin Padilla, ha? Walang niya kayo, ha? I'm not. I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was Yung being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, huwag mo kaming lokohin, Escalera, anak na tokwa, alam mo naman na mayroong mangyayaring rigo dun. Alam mo naman na papalitan ka na. Di ba? Alam mo yan. Pero alam mo rin na dyan sa pagpapalit na yan, kailangan magpakita ni Senator Bato de la Rosa. Kaya hindi ko coincidence na mayroong warrant of arrest. Itong mga paliwanag nitong bulagaboy na to, anak na to, kalokohan ho yan. hindi pa pwede. Little did I know that Sa Malacanang ka magpaliwanag. Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. So put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. Pinayagan mo kasi alam mo, merong kuplat, merong leadership change, merong tangkang pagpapatalsik sa'yo. Kaya lahat ng pwedeng pagpigil, pananakot kay Senator Bato para hindi magpakita at pagpunta ng mga ahente ng NBI dyan sino ba naman anak ng tokwa? Wala nga papasok sila dyan na walang kinalaman ng kaalam-alam ng Senate President. If I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Pinadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be remiss of anything. And definitely I will not be guilty of obstruction of justice. Like for example, in the case of Senator Trillanes, I was majority leader. And when he was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para kumahanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. The exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already. Makapagtrabaho na tayo, kasasaan na pupunta usapan. Yeah, for clarity. San? Pinapasok mo ng gulo ang NBI. Anak ng tokwa. Yun ang problema. Ng gulo ang NBI sa loob mismo ng Senado. Former Senate President. One, I asking for a report, but I remember Senator De Lima stayed in the room for a few days before that. No, so the way that they're saying that surrendered right away is she was allowed to exhaust the remedy. Now, as Senator Pia, Senator Lawrence, Senator Aimee, and Mark Villar were in the room with me. It was the NBI director who said, pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya maarestuhin namin. Kami ba iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? So I corrected him. I said, kung pinayagan man kayo, there may witness, just Senate President. So, Huwag kang masyadong defensive, ha? Huwag kang masyadong defensive, Escalera. Pinayagan mo, tapos ang sinabi usapan. ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag, makipaghabulan kayo, di ba? So, yun ang sinabi. And sabi namin,
Ang sagot nga niya, sir, nakita niyo nung umabot na sa loob ng session hall, hindi na namin hinabol. So sabi ko, that doesn't make it less problematic. That means you have to stop, no? So, Senator Pia. Parang mga gangster ho sila eh, no? May dala-dala pa mga armas, akala mo talaga may bitaw eh. Ano gagawin nyo? Tatapusin nyo lahat ng senador sa loob? Mawalang yung to. You were there, so please feel free to speak. For full disclosure, I asked him after it was established na nakipaghabulan hanggang dito. So sabi niya, ni NBI Director, sabi ko sa kanila, wag silang papasok sa session hall. Sabi ko, so ang instructions nyo is hanggang lang makapasok, hanggang dun lang sa pinto bago mag-session hall, hahabulin nyo? And then, medyo hindi niya na sinagot yun. So, that's what is the logical conclusion na hanggang tumungtong sa session hall, habulin nyo, gawin nyo, because I asked, what is your objective na iserve yung warrant? Yes. So, may kasamang habulan. And basically, the answer seems to be yes. And he did say yes, but And Major wasn't General no. Samonte said that at 2 p.m. the warrant of arrest was shown to former Senate President in the presence of undersigned, but copies were not allowed to be distributed. But consistent with the Senate President said, earlier this morning, NBI Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as guidance of the former Senate President Vicente Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President, the President undersigned, but copies were not allowed. So in the report kasi po sir ni Sergeant at Arms, the arrest was coordinated, not just the arrest warrant. That's why maybe the media, this was submitted during the session. Yes, but I clarified that I do not believe that the actual manner. So there are two issues, no? Was it coordinated, which they're saying that they're disputing that. Secondly, the manner in which they carried out the order. Senator... Mr. President, just to put on record, the parliamentary status is that Senator Padilla made a manifestation and he is about to be interpellated by Senator Marcoleta. And so we thank the gentleman for allowing our colleagues to interject. But before we say something, Mr. President, I just wanted to add to what our colleagues mentioned dahil yung mga osaan natin na nagpapakamatay for the Senate institution, Mr. President, pakita natin sa kanila, Mr. President, that we are all out in defending them. Sampal. Napakalaki sampal sa pagmumukha ng dating pamunuan na Senado yung nangyari na yan. Sa totoo lang, anak na toka, hindi man lamang nagsalita itong si Ping Lacson para kundanahin yung ng bugbog, ng gulpe doon sa isang usaha. Lumyong yan. Yung mga yan, hindi kayo papabayaan pag nandiyan kayo Senate premises. Makikipag balagbagan yung mga yan. Tapos hindi man lamang kayo magsasalita. Si Senator Ligardo pa ang talagang nagdala sa hospital magbabayad dito kay doon sa medical expenses niya. Dapat kayo yun eh. Kayo ang nagdahilan kung bakit naganda hindot-hindot kahapon dyan sa Senado. Ako po, Mr. President, nandun mismo ako doon sa Senate Clinic nung dinala yung personnel natin. Mr. President, bugbog sarado siya. Dito sa video, kuha mismo ng staff ko, Mr. President. Kinukuha, sinakay, pinilit isakay doon sa sasakyan. Tapos umalis. Ito, duguan na po yung ating Senate OSAA. Kaya yung totoo yung sinabi ni Senator Migs, nakausap ko si Senator JB, nakausap ko si Senator Robin, nakausap ko si Senator Jinggoy, lahat po kami talagang nagpanting ho yung tenga namin dahil, Mr. President, ito yung tao ho natin to mga kasamahan natin na nagbabantay at ginagawa lang yung trabaho. Yun pong individual na ito, Mr. President, kakaisang buwan pa lang po niya dito sa Senado. Kakatapos lang ng training niya to be part of OSA. And yet, Mr. President, ito yung naranasan po niya sa Senate premises, Mr. President. Kaya hindi lang po yung medical treatment ang aming hinihiling, Mr. President, pati yung legal, Mr. President, ibigay natin what we can do
Because Mr. President, kung walang magpa-file ng kaso sa mga ito, ako mismo maglilid to file cases against these people, Mr. President. Yan, kasuhan niyo mga Thank yan. you, Mr. President, and may we Namimihasa na kailangan kasuhan na yung mga yan. now recognize Senator Rodante Marcoleta for his interpellation. Thank you, Mr. President. Thank you. May I just state, Senator Padilla, so all of this is preliminary. An investigation is going on administratively, but yun nga, I urge the Committee on Rules to take charge so that we can get all of the facts, because apparently, even with just 24 senators, history repeats itself. I mean, there's been several senators arrested attempting to be done here, and that's historical. Even during the first parliament, ginagawa ng mga harit reyna yan, hinaharas minsan or minsan legitimate. So anyway, thank you for bringing it up, and you have the floor, Senator Padilla. Yan, Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko naman pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights, sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Yan. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat po. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to recognize Senator Marcoleta, but this is a point of order, so we recognize Senator Yes, Mr. Padilla. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we President. allow that. Ginoong Pangulo, pinilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. I Yes, that's why understand. this, Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. And for the record, Mr. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Well, nako. Mag-aangas ka na ganyan, tapos di mo naman pala kaya ituloy-tuloy. Wag mo ito. Huwag ka na mag-angas. Huwag ka manumumulot. Nambubulyaw ka eh. And for the record, Mr. Huwag President, ka mamulyaw. Akala mo siguro, gusto kong tanongin itong si Senator Robin eh. Kasi, huwag na. we voted against resolution number 44. Namumulyaw. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until
a Philippine court issues a warrant of arrest. No? So I asked the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. So, May we ask Senator Marcoleta, Mr. President? Yes, Senator Marcoleta, you're Been now waiting recognized. for quite a while. Salamat po, Mr. President. Kahapon pa po ako naghihintay. Ang dami na po kasing nagsalita. Sana po kung sino naman yung nauna na nagsabi, pakiunan niyo naman po. Sa akin lang po, nagpo-point of order po tayo, pero tayo rin naman po nagbabiolate ng ating patakaran. Nangyari po kasi yung nangyari kahapon, Mr. President, sa unang kasaysayan, sa kasaysayan ng institusyong ito. Nakita ko po, Mr. President, kung paano ginawa ng mga NBI yung ating pasukan. Gumawa po sila ng checkpoint. Sa akin pong palagay, magmula po nung panahon ng Philippine Assembly, hanggang ngayon, wala pa pong nangyaring gano'n. Dahil po sa respeto sa tatlong dakilang nagkakahating bahagi ng ating pamahalaan, ang executive, legislative, at saka yung judiciary. Ngayon lamang po nagkaroon ng ganitong insidente. Nako. Kung paano niyurakan ang dangal ng institusyon na tayo pa po ang naririto. Pinahintulutan kasi ng pamunuan, hindi mangyayari yan eh. Dapat sabihin, teka lang, may warat, anong plano nyo yan? Yun ang tanong eh, anong plano nyo? I-implement nyo dito ba? Hindi naman pwede yan, mayayari tayo dyan. Di ba? Alam ko, gusto kong manatiling bilang Senate President, pero pagka yan na usapan, malaki na pananagutan natin dyan. Di ba pwedeng gawin ni Tuta, pero pinahintulutan ni Tuta. Yun ang problema. Mr. President, gusto ko po sanang magtanong ng ilang mga bagay sa ating kasama, sa kanyang mga tinuran na pangyayari, kaugnay po ng tangkang paghuli kay Senator Bato. Ginoong Pangulo, mas maganda pong makatanggap tayo ng mga katanungan sa ating kasamang kahapon pa nag-aantay. Salamat po, Mr. President. Please proceed unless you want to postpone that till tomorrow. Mr. President, Your Honor, kanina po ay marami rin pong gustong magtanong sa akin ng mga miyembro ng press. Bagamat tinangka ko po na wag mo nang umarap sa kanila dahil minsan po, imbes na makapag-clarify ka, lalo pong dumadami po ang mga issues. Kaya ako na pong nagpilit na parang iniiwasan ko na po. Kaya lang, hindi mo po maiwasan sa dami po nila, talagang hahabulin ka po eh. Ang una po nilang tanong sa akin, Sir, ipa-aresto niyo po ba si Senator Bato? So sagot ko po, Mr. President, tanong din. Ikaw, kayo, gusto niyo ipa-aresto? Nako. Ang sagot sa akin, hindi po kayong tinatanong namin kasi kayo po ang nandito eh. Hindi, tinatanong ko rin kita, kahit na si Pilipino ka. Yan. Gusto mo bang makita ang isang senador na ibinoto ng sambayanang Pilipino? Aarestin sa loob mismo ng Senado? Hindi po. O kung ikaw hindi, lalo na ako. Kayo po ba'y na-interview rin ng gano'n? Opo, Sir President? nakakagulat po sapagkat ako po din mismo, mahal na kasama at idolo namin, Senator Marcoleta. Nagtataka din po ako sapagkat marami po sa mga tanong sa ating ibinabato. Parang tayo pa ay may kasalanan sa pagbibigay natin ng masasabing lugar sa ating kasama dito sa Senado. Samantalang meron naman po tayong adopted resolution number 44. Ako po'y nagtataka talaga bakit ang mga tanong ay para bang tayo ay harboring kagad ng kriminal. Ginoong Pangulo, Your Honor, yung nangyari
nangyari po kahapon, mas naniniwala po ako sa dating Pangulo natin, Senator Soto, sa kanyang sinabi. Nung tinanong ko po siya kahapon, habang nagmerienda po tayo, nung tayo nakasuspindi pa, sabi ko, Mr. SP, yung pinuntahan ka ba ng NBI, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Nakita mo ba? Hindi, sabi niya. Ako po naniniwala na talagang hindi nila ipinakita yung warrant of arrest sa ating dating Pangulo ng Senado. Ang ating pong membro ng press, Mr. President, mahilig lang silang tanong ng tanong eh. Pero yung basic yun ang ayaw nilang tanungin eh. Halimbawa si Trillanes, winawagay-way niya, ito ay kayong warrant of arrest. Ayaw man lang, bakit hindi nila suriin? Pwede po bang makakuha ng kopya niyan? Kasi po kahapon, Sir President, Your Honor, nung makausap natin ng NBI Director, pwede mo ba kaming bigyan ng kopya ng warrant of arrest? Pwede mo rin ba kaming bigyan ng communication between the ICC and the Interpol? Sapagkat ang Interpol, ang karaniwang ginagamit po nila para i-execute yung warrant ng kanilang in-issue. Yan namang Interpol, gagamitin po niya yung counterpart dito sa ating bansa, ito po yung PCTC. So sabi ko, bigyan mo rin kami ng communication mula sa Interpol papunta sa PCTC. At mula sa PCTC, meron silang sulat din sa inyo at kayo nga ang dineputize para i-serve yung warrant of arrest kay Senator Bato. Maliwanag po yung sagot niya, Mr. President, Your Honor. Opo. Gusto ko po sanang itanong, Mr. President, kung nag-comply na yung NBI Director na yung ating hinihingi ng mga communications para mapagtibay natin kung talagang meron ngang in-issue, kung totoo nga po na merong warrant of arrest at hindi lang ginawa sa Claro M. Recto, para po lahat ay guided. Yes. Naibigay na po ba? So number one, Senator Marcoleta, I apologize to you. You were present and in fact, you made very good points to the NBI Director. Number two, tama po kayo. He promised to officially communicate the warrant and I told him he is welcome to serve the warrant. The issue is the actual arrest. So I asked my staff as to my office, wala. To our secretariat, may na-receive ba tayo from the NBI? Wala pa. So, Yeah, wala pa. Mr. President, Your Honor, doon lamang po sa simpleng requirement natin, dahil nung gabing yun, ang sabi niya, hindi lang niya dala, nasa sasakyan niya. So, hindi na natin siya pinilit, dahil yung sasakyan niya nasa labas. Pero, Mr. President, Your Honor, alas 5 na po eh. Yung po bang mga requirements na yun, simpleng-simple po para matukoy lang natin kung talagang mayroong warrant of arrest. Bakit hindi po hanggang ngayon ay naibibigay ng NBI na sila pala, allegedly, ang dineputize ng kung sino-sino na iserve ang warrant of arrest sa ating kasama? Bakit po? Baka nga po wala eh. Ito yung pinaka-problema. Ang dami pong kumakalat na issue sa labas, tinatago raw natin, meron pa pong nagsabi kung sino-sino na yung pagkup-kup daw po natin, yung ginamit natin, yung inadapt nating resolution number 44, sabi ni Trillanes, obstruction of justice. Yan po yung mga pinagsasasabi nila. Your Honor, alam niyo po ba yung statement ng Permanent Mission of the Republic of the Philippines sa United Nations noong 79th session of the UN General Assembly? Ba, napakaganda po yan. Mas maganda po, basahin niyo po sa amin. Kasi hindi mo pa alam, di ba? Opo. Salamat po, Mr. President. Ito po kasi may kaugnayan sa Bola ko eh. pinag-uusapan natin eh. Ito pong 79th session of the UN General Assembly ay may kinalaman po sa pagde-define ng scope
and application of the principle of universal jurisdiction. Ito po yung naganap, Mr. President, on October 16, 2024. Kasi po, bilang tayo po ay permanent member ng United Nations, tinanong po nila yung ating posisyon. Paano ang pagkakaintindi mo sa principle kanya and application of universal jurisdiction? Ang sabi po ng Pilipinas, Mr. President, Your Honor, kami po sabi niya the general rule is that jurisdiction is territorial. Universal jurisdiction is an exception grounded on the need to preserve international order. Tama naman po yun. Ang pinag-uusapan po na, sinight po ng ating gobyerno, Mr. President, is Section 17 ng Republic Act number 9551. At sinasabi po nila doon, sabi po ng ating permanent mission, Section 17 of RA number 9851 specifically provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under Republic Act 1951, regardless where the crime is committed. Sa mga tweet, tayo na po ang nagsabi sa United Nations na tayo po yung merong jurisdiction. At sinama pa nga po yung article, Section 18 na kung saan ang regional trial court po ang merong jurisdiction. Primary and exclusive jurisdiction. Kanina po, Mr. President, Your Honor, binanggit po ninyo, yung warrant of arrest kasi kanya galing sa korteng hindi sa domestic nanggaling. Nanggaling naman talaga raw sa ICC. Ipagpalagay na po natin, Mr. President, na totoo nga at hindi peke yung warrant of arrest. Kunwari valid. Ang sinasabi po ng ating batas, Mr. President, isasagawa mo lang ito sang-ayon or in accordance with the extradition laws and treaties obtaining in this country. Mr. President, wala po tayong extradition treaty sa ICC for the simple reason that ICC is not a country. Wala rin po tayong treaty sapagkat nag-withdraw na po natin, nag-withdraw na po tayo sa ICC. O paano niya po i-apply yung kanilang warrant of arrest? Ang jurisdiction po ay atin na. Mr. President, Your Honor, on May 10, 2026, ang ating kasama, Senator Bato, was served a subpoena by the CIDG for the alleged crime of EGK. Ano po ibig sabihin nun, Mr. President? Yung pag-serve po ng subpoena, na-operationalize na po, active na po yung kaso kahit nasa investigative and prosecutorial